Golden State Warriors. Well mga Kwan Stories, isang nakakabiglang pahayag ang sinabi ngayon ni Coach Steve Kerr dahil base sa interview nito kaninang umaga, lahat ng kanyang mga players nasa trade talks except kay Stephen Curry. Ibig sabihin lamang nito, available lahat ng kanyang mga players sa isang trade. Nagpapatunay lamang na gagawin lahat ng front office ng Warriors para hindi masayang ang mga huling taon ni Curry sa liga. Pero basically mga Kwan Stories, dalawang player lang naman ang usap-usapan ngayong nasa trade block. Ito nga, sina Brandon Podziemski at si Jonathan Kuminga. Ayon nga sa source, ang dalawang ito ang susi para makuha si Lauri Markkanen. Tara't tarakayin natin yan at pag-usapan ng balitang umayaw na nga po si Rob Pelinka sa pagkuha kay Zach LaVine. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Well, mga Kwan Stories, as we all know, medyo natatagalan nga po ngayong makumbinsi ng Golden State Warriors ang Utah Jazz na ibigay sa kanila si Lauri Markkanen. Lingid nga sa kaalaman ng lahat, ang inoffer nga po ng Warriors dito ay sumentro kay Andrew Wiggins at ilang draft pick. Well, basically, dahil nasa rebuilding process ngayon ng Utah Jazz, hindi nga talaga nila tatanggapin si Wiggins dito. Ayon sa report, sina Jonathan Kuminga at Brandon Podziemski nga po ang hinihingi ng Utah Jazz at ni Danny Ainge kapalit si Lauri Markkanen. At dahil nasabi na rin naman ni Coach Steve Kerr kanina na lahat available sa trade except kay Curry, we can say naka-all-in dito ang Golden State Warriors kay Markkanen. Nangangahulugan lamang nito na handang isakripisyo ng Warriors ang kanilang mga batang players para sa isang big man ng Utah Jazz. Technically, lugi dito kung maiisipin natin na ang Golden State. Bakit? We all know kung gaano kalaki ang potensyal ng dalawang batang ito, sina Kuminga at Podziemski. Pero base naman sa balita ni Anthony Slater, isa sa dalawang ito ang isasakripisyo ng Warriors para makuha si Markkanen at yan ang ating aabangan sa mga susunod na araw. Sa kabilang banda naman, tungkol sa balitang trade kay Zach LaVine. As we all know mga Kwan Stories, isa ngayon ang pangalan ni Zach LaVine sa mga matunog na ma-trade ngayong off-season. Bukod sa katotohanan na na-trade na si DeMar DeRozan, panigurado susunod na rin naman sina Nikola Vucevic at siya. Siyempre, panigurado dito mahihirapan ng Chicago Bulls kay Zach LaVine. Bakit? Unang-una ay ang katotohanan na napakalaki ng hawak nitong kontrata sa kanila. Dahil nga sa bagong CBA, mas lalo nga silang mahihirapan na makahanap ng trade partner para sa kanya. Kahit nga ang Los Angeles Lakers mismong tinanggihan na rin naman ang offer ng Bulls sa kanila. Ayon kay Jovan Bohan ng The Athletic na isang Laker insider, naniniwala nga daw po si Rob Pelinka na magugol nito ang kanilang nabuong lineup kapag in-acquire nila si Zach LaVine. Pwede nga ditong mabitawan si Austin Reeves o di kaya si Hachimura dahil sa kontrata nito. Kaya naman sa ngayon, opisyal na nga pong umayaw ang Lakers sa kanya. Isa pa nga rason bakit ayaw ng Lakers dito ay ang kanyang pagiging prone to injury. Ibig sabihin lamang kukunin nila ito, panigurado masasayang muli ang mga huling taon ni LeBron kung magiging kakampi niya ito.